Okay. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang magbibigay po sa inyo ng mensahe tungkol po sa live reading naman po ngayon. Okay? So, nakapag-pray na rin po ako bago po ako nag-start, bago po i-on tong camera or itong video na to, no? Nakapag-pray na rin po ako at nakapaghigit na po ako ng gabay para po sa inyo, collective, no? Kung sino man po ang makaka-resonate, please paki-subscribe po and uh, paki-like and share and paki-click na rin po ang notification button para po sa updates, no. So ilang days din po tayong spiritual. So now is naman po tayo, love reading. Okay, so mag love reading naman po tayo. Okay, so alamin natin kung ano ang mensahe para sa inyo, collective, no? Kung ano po ang ating makukuha. Okay, so let's start. Again, sa mga gusto pong mag-avail ng candle, no, pakichat lang po ako and sa mga amulets. Okay, so meron po tayong mga amulets pang depensa kontra kulam, barang, ganyan, mga elemento, usog, ganyan, no. So meron po tayo, hindi ko pa lang po na-flex, no. Hopefully ayoko na po magsalita kasi po lagi nauudlot. Okay, so start po muna tayo dito sa ating more on tarot. Ay, hindi, dalawang tarot, dalawang oracle po tayo ngayon. Pero titingnan po natin kung makakahugot po tayo ng iba pang cards. Tatabi po muna natin. Okay, so kuha po muna tayo, no. Tingnan natin po kung ano po yung mensahe na ibibigay. Okay. So, hopefully, maganda naman po ang resulta, no? Para po sa love reading natin sa ating collective ngayon. Okay. Okay. So, we have Justice. Oh, di ba may Justice agad? Justice, the Moon, Two of Wands. Okay. So, dito ay sinasabi na kumbaga, in fairness naman, kumbaga, balance naman ang buhay mo ngayon, sweetheart, no. So ngayon is kumbaga balanse, kumbaga alam mo na rin kung ano yung mga totoo, no, kasi parang meron ka mga questions dito about dito sa person mo, collective, no. So ang nangyayari dito is, in fairness naman, is nakikita mo na naman kung ano yung totoo dito sa person mo, kasi minsan nagkakaroon ka ng kutob na baka may babae, baka may third party, mga ganyan, or alam mo yun, parang may pinagkakabisihan na iba o baka gumagawa na ng ibang pamilya, yung mga ganyan. So, yung honesty naman is nandito, no, is talagang andito siya para, parang kaya lang siya nawawalan ng time sa'yo or nagkakaroon kayo ng miscommunication, ganyan, no, is parang busy lang siguro talaga sa trabaho, parang gano'n, no? Busy lang sa work, no. So wag kang assume or alisin mo yung pakiramdam na may something na third party or parang may kinalolokohan siya. Okay? So, dito is parang nag-iilusyon ka, mga ganyan, na parang andun yung takot, no, na pwedeng mangyari, no. Kumbaga, syempre, andun yung, lalo na kung pamilyado ka dito, collective, syempre, ayaw mo masira yung family mo. So, wag ka matakot, okay? So, hopefully, wala pong lumabas na mga spell works dito, no. Hopefully, this is for, family matter lang na talagang nagkakaroon lang ng walang time, mga ganyan, or siguro financial hardship. Sana ganun lang po lumabas na reading ngayon. Okay, so dito sa Two of Wands, is sinasabi dito na kumbaga, meron siyang gusto niya maging successful, marami siyang mga plano, gusto niya ma-secured yung family niya, itong person mo, collective. Gusto niya ganun na mangyari sa inyo. Yun nga lang talagang, dala na lang din siguro ng parang nature of work, no. Maybe ito is doktor, yung ganyan, kasi ang doktor kasi minsan halos hindi ayaw na umuwi, no, halos na andun, or maybe army, navy, police, mga ganyan, yan kasi mga yan talagang pagka tinawag yan ng tinawag ng
trabaho, yung ganyan, is talagang kailangan puntahan at puntahan, hindi po pwede mag-alibay, no? Kasi meron agad ano yan, kaso, no, yung mga ganyan. So, dito naman is pinapakita rin dito na kumbaga, yung partner mo dito, no, or yung person mo dito is kumbaga in control naman. Kumbaga nababalanse niya pa rin naman kahit papaano. Parang pagka nakakaramdam na siya na hindi maganda, parang mini-make sure niya na magkakaroon siya ng time para makabawi man lang, no. Pinipilit naman niya. Okay? So, now we have Nine of Pentacles. O, diba? Ten of Cups. Wow. Okay, so let's see. Ganda ng topic actually. Okay. So, sabi dito na person mo is, kumbaga, dito sa Nine of Pentacles, lang. Kasi masyadong mataas ang aking, ayan. Ayos lang natin. Okay, so sinasabi dito, sa Nine of Pentacles, Ten of Cups, Five of Cups, and King of Wands. Okay, so kung titingnan nyo po yung barahan, no, dito sa Nine of Pentacles, Ten of Cups, and Five of Cups, and King of Wands, is sinasabi dito na ang gusto din naman itong person mo is magkaroon kayo ng happiness, no, yung magkaroon kayo ng blissful life, na parang hindi na kayo namang problema sa lahat, no. So gusto niya yung ganun. Gusto niya syempre magkaroon ka, ibigay sa iyo yung comfort. Alam mo yung gumagawa naman siya ng way para mairaos, no, nitong person mo yung mga needs nyo, yung ganyan. Pero andun yung minsan talagang hindi kinakaya ng powers. Yung mga ganun, parang alam mo yun, siguro financially talagang yun yung madalas na problema nyo, no. So dito minsan talaga nakakaroon siya ng mga disappointments, no, kasi talagang andun yung kahit na anong hard work ang gawin is talagang hindi niya ma-reach yung gusto niya, no. So andun yung nasasaktan siya kasi nakikita niya hindi niya na ibibigay yun ang dapat siya ang nagbibigay. Yung parang hindi niya ma-provide kung ano yung dapat niya i-provide. Okay, so minsan nagkakaroon talaga siya rito ng mga depression and minsan regrets kasi andun yung times na may meron siya pinapasok na sa siguro deal, ganyan, na alam niya magkakaroon ng outcome na maganda ang pera, ganyan, or merong balik na ganito. Kaso, daging talo yung gano'n. Parang hindi siya swerte sa mga gano'n. So, dito is patuloy pa rin siyang lumalaban, ano, itong person patuloy pa rin lumalaban para lang mairaos yung araw na yun, no. So ang kailangan lang dito is kailangan syempre suporta mo, suporta ng family, kailangan full support kayo dito, di ba? Kasi kung pagtatalunan nyo yan at kaya mo namang ibigay, so doon ka na lang, no. So kailangan lang support, hindi naman sa lahat ng oras or sa lahat ng bagay is ikaw, so parang give and take ang mangyayari. Okay, so we have the Eight of Wands. And the Death. Okay, so meaning, syempre, kung naandyan ang Death card, ibig sabihin na andyan yung matatapos talaga tong struggle na, nararanasan nitong person mo, or yung nararanasan nyo, no, sa family or sa love life, mga ganyan, ano. Kasi ang gusto niya talaga is magkaroon kayo ng magandang hinaharap, no. Sa ngayon hindi niya ma-provide, hindi niya magawa sa isang matinding kadahilanan. Maybe talagang may pinagkakautangan, maybe merong mga loans, mga ganyan, no. So yung mga ganon, so try to parang intindihin na lang yung sitwasyon, no, para hindi na kayo nagtatalo. So dito is magkakaroon naman ng mabilis na movement, no, changes, no. So ang kailangan nyo lang dito is talaga mag-give and take. Yun na yung pinaka the best weapon yung mag-asawa or mag-boyfriend or mag-girlfriend or mag-live-in, no. Give and take po talaga. Okay? So, kailangan nyo pong mag-give and take para po hindi po kayo lagi nyo pagtalunan yung about patungkol dyan sa kaperahan G. Okay? So, let's see. Dito naman po tayo sa ating Romance Angels Oracle card. Okay, so ano kayang mensahe? Okay, keep
an open mind. Your soulmate may differ from your usual type. Oo, totoo. No, siguro ano to, parang meron ka syempre mga ideal women, ay ideal man, no, pero hindi mo siya na ano, hindi mo siya natupad, parang hindi nangyari sa buhay mo kasi hindi naman 'to yung gusto mong buhay dito, collective, pero ito yung nangyayari, no. Pero siya yung soulmate mo talaga, no. Parang kailangan mo lang talagang i-open yung mind mo na ito na yung para sa iyo, parang acceptance is kailangan din, no. Kailangan mong tanggapin na yan na yung buhay mo, ito na yung pinasok mong buhay, so kailangan mo na lang tong harapin, wala na yung sisihan kasi andyan ka ni, no. Kasi kung pag-aawayan mo, masisira yung relasyon na meron ka, na siguro sa iba sa inyo is talagang mahaba na rin na pinagsamahan, taon, century century, ganun, dekada, di ba, huwag naman century, onda na masyado yun, dekada lang, yung mga ganun, no. So total na lagpasan mo na maraming tagsubok, so tuloy-diretso mo na, no. So magbabago at magbabago naman yan kasi meron naman kayong ditong death card na sinasabi na talaga mag-e-end at mag-e-end yung mga struggles nyo sa buhay, no. Kailangan nyo lang din po syempre i-release kung ano yung mga past life na pinagdaanan nyo ng mga pagsubok na kayong dalawa, no, or as a family, mas maganda. Okay? So we have the engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. See? Pagka ganun po kasi na, kumbaga halimbawa, hindi nyo na ini-expect pa, hindi ka na nag-expect pa doon sa partner mo. And isa ka na rin sa gumagawa ng way, no, para ibigay kung ano yung mga needs, ganyan, ano, parang wala nang dakdakan, wala nang mga kung ano-ano, is na andun yung nagkakaroon kayo ng mas malalim na commitment, mas malalim yung samahan nyo, mas nagiging sweet kayo, mas nagiging okay. Basta importante dito is wala nang ma-involve na third party, no, or parang, alam mo yun, or lamangan, panlilin lang, yung mga ganun. Okay? So, ano lang, parang, ganun lang, give and take. Yun. So, meron pang dalawang cards. We have calling in your soulmate. O, diba? Kumbaga yung prayers mo dito and make the effort. O, yun na nga yun, collective. Kaya nga sabi ko sa'yo, diba? Parang acceptance na lang ang mangyayari dito. Ikaw na lang ang mag-effort ang bongga. Okay? So, your prayers dito, affirmations and visualizations help bring you together. So, isa yan sa kasi parang lagi mga pinagpe-pray na maging maayos ang lahat, yung buong family mo, yung relationship mo with your person. So, ibinigay naman to sa'yo ni God. So, andyan si God to guide you, to protect your family or your relationship nyo para sa ikasisiyan mo na rin. So, yung pagbibigay mo naman ng effort dito, no, dito sa person mo is worth naman. No, kasi hindi man niya panahon ngayon, pero darating ang panahon na makakabawi naman siya sa iyo. Kasi guided naman kayo dito ni God and the universe as well. No, and even yung mga ancestors mo is guided naman po kayo dito. Kaya wala kang dapat alalahanin. Okay? So we have the flirt. So dito yung minsan kailangan ano tayo dito, medyo alam mo yung parang yung medyo talagang minsan ng landi, yung gano'n, minsan ng lambing, ganyan, no. Kailangan yung sweetness, yung pagiging clingy, huwag niyong aalisin. Hindi yung puro trabaho, puro ganito, yung nawawala na kayo ng time. Kasi alam niyo, sa isang relasyon talaga is kailangan po talaga ng ng time. Hindi po puro work, hindi po puro about sa pera. Okay? Kailangan din po ng effort, kailangan din po ng time, kailangan ng babe time. Diba? Ganyan. Ayan, diba sinabi ko na, heart-to-heart conversations. Pak. Diba? So, yan yung mga kailangan nyo, diba? And, syempre, yung conversations nyo, no, kahit naman po hindi about sa inyo, even sa work, ganun, bawa, galing ka sa work, o galing siya sa work, yung share kayo ng mga experiences or thoughts, no, maganda po yung ganun, para nagkakaroon, kahit wala yung din, yung nakakandong ka, o nakahiga ka sa lap niya, yung mga ganun, tapos nagkukwento ka na si ganito, alam mo, si ganito, ganyan, mas maganda po yung ganun, no, para lalong lumalalim. Kasi minsan pag matagal na sa relasyon, parang nawawala na yung nawawala na po yung sweetness, no. So, wag yun po yung yung pang spark na yun ang wag niyong aalisin. Kailangan lagi pong meron. Okay? Next is give your relationship a
chance, and religious factors. Okay, so work on your partnership. So, and your love life is influenced by your religion. Yes, upbringing and spiritual path. Okay, so dito, pwede ko itong i-apply sa mga collective na healers na merong person na talagang parang nagsasuffer or nagkakaroon ng struggle sa financial, no. So dito is sinasabi dito na ikaw na mismo dito collective ang gumawa ng way para mag-work, no, yung relationship nyo para hindi na kayo magkawasak-wasak pa or magkawatak-watak pa. Kasi dito sa religious factors na sinasabi dito ng card na kumbaga ikaw talagang nilalapit mo to sa Panginoon na magkaroon kayo ng maayos na relasyon at magkaroon din ng maayos na pamilya. So, very good ka dun, no? So, kailangan mo lang talaga ng tutukan or kumbaga acceptance lang po talaga ang kailangan, ano? And pingi po kayo ng guide kay God na mapagtanggupayan nyo po yung kung ano man po ang pagkukulang ng person mo sa'yo or even sa ibang or sa family mo, ganyan, no? Kailangan mo lang ng talaga ng guidance, no? Humingi ka ng mga guidance kay God para hindi ka magalit, hindi ka mawala, yung mga ganun, no? Okay, so detachment. So ito yung isa sa mga mensahe niya sa iyo, no? I had to let this go so I could clear my mind. Okay, so ano kaya yan? So, maybe meron siyang mga iniisip, no? Mga medyo hindi maganda, parang alam mo yon na kailangan niya kailangan niya mag-isa para lang ma-let go kung ano man yung mga iniisip niya sa sarili niya nitong person mo, no? Ano siya, masyado siyang tahimik, masyado siyang malihim, no? Na hindi naman niya i-share sa iyo lahat, no? So, try to understand, lalo na kung halimbawa medyo alam nyong delikado yung work niya, ganyan, or medyo may pinapasok siyang ibang problema, siguro sa family, ganyan, or friends, no, hindi nyo alam. So, ito is kailangan hulihin nyo po yung mga ganun, no, na para maging transparent siya sa'yo at ikaw din sa kanya, yung mga ganun. So, we have the reunion also. So, we will always come back to each other. So, ito is sinasabi to, kahit anong argument ang mangyari sa inyo, kahit maghiwalay kayo ngayon, bukas hiwalay kayo, ilang buwan, okay ulit, tapos maghihiwalay ulit kayo, kayo at kayo pa rin, para kasi ano kayo dito, meron kayong soul contract, no? Walang sino man na makakapagpahiwalay sa inyo. Kasi kayo talaga ang meant for each other. Okay? So, we have the runner. So, dito is, alam mo yung parang napapagod na rin siya na parang takasan lahat ng problema niya, no? Especially sa financial, pero alam mo yung parang kahit anong takbo niya talagang hinahabol siya para wala katahimikan, ganun. Okay? So, we have our love is always there despite the distance. Okay. So, malamang ito naman is pwedeng sa mga LDR, no? Na kumbaga sinasabi na kahit na kayo ay magkahiwalay or kahit siguro kayo ay walang masyadong communication, pero yung love nyo sa isa ay talaga namang strong, very strong. So, ang kailangan nyo lang po talaga dito, kung halimbawa hindi kayo nagkausap ng for about how many days, make sure na bibigyan nyo siya ng full time sa susunod na magkausap kayo. Ito yung sa LDR. And sa mga taga rito naman or para magkasama naman, no, is kumbaga talagang make sure na bibigyan nyo ng time ng isa't isa. Okay? Kasi alam nyo, minsan pagka nawalan ng time, no, is talagang andun yung naghahanap po ng iba. Si partner. Ganun. Okay, so sinasabi dito ng person na collective na you're a better person than I am. No? So, nakikita niya yun na kumbaga ikaw talagang mabuting tao. Okay, so na-appreciate niya yan. No? Na-appreciate niya naman lahat ng ginagawa mo. No? Hindi lang niya sinasabi or hindi lang niya na ibubulala sa'yo. No? Pero sa puso niya is talagang andun yung saludo siya sa'yo. Okay? Kasi nga napakabuti mong tao and kumbaga parang todo pasa lang sa'yo, kahit na ganyan nahihirapan ka din, pero andyan yung iniintindi mo yung sitwasyon. Okay, so confusion, I feel unclear about where we stand. So ngayon parang alam mo yun, meron siyang mga iniisip na parang hindi niya alam kung malalagpasan niya pa ba yung mga ganun, ano, dahil hindi niya alam kung saan siya
saan siya lulugar, no, sa nangyayari. Kasi nga parang siguro siya is parang sa ngayon is parang walang silbi, then ikaw lahat ang meron, ikaw ang gumagawa ng paraan, ganito ganyan. So andun yung iniisip niya na ano pa ba ako, para siya mismo para nagiging hopeless, no, pero andyan ka para suportahan naman siya, 'di ba? So yun lang naman ang kailangan niya sa iyo ngayon, na wag mo nang alam mo nang ganun yung tao, alam mo nang bagsak, lalo pa pababagsakin. So ang gawin mo dito is i-lift mo siya, okay? And yun nga, keep on praying. Kailangan talaga nito ng guidance para hindi siya matigaw o hindi siya magkaroon ng mga, alam mo yung mga gagawin sablay. Okay? See, conversation. I want to call you and hear your voice. So, yan yung mga needs niya, itong person mo, no? So, wag mo siyang i-ignore, wag mo siyang baliwalain, kasi kahit na ganyan yan, na hindi man niya na ibibigay yung mga needs mo or yung needs ng family or kung ano man, is na andyan naman siya to protect you, no? Andyan naman siya para bigyan kayo ng seguridad, no, or para mahalin kayo ng todo. Hindi lang niya maibigay ngayon ng todo kasi nga out of parang siguro nga talagang andun yung financial hardship. Okay? Okay, so I don't want to chase anymore. Okay? So, ang sinasabi dito is I don't want to chase anymore. Okay, so ano ba yung kailangan niyang habulin or kailangan niyang puntahan, yung ganun, no? So siguro parang ayaw niya lang makipagkompetensya, parang ganun ano, parang ganun na rin, na parang ayaw niya na makipagkompetensya, talagang parang sa ngayon is andun siya sa sinasabi niya, talunan siya sa ngayon, pero hindi naman siya talunan, it's just that parang talagang siguro hindi pa ngayon yung panahon niya, darating at darating din yung parang ano nga yan, sinasabi niya is weather lang. Okay? Pero andun yung talagang ayaw niya na sana, no? Parang gusto niya nang sukuan yung ganyan, parang siya mismo naiinip, kailan ba matatapos yung ganitong buhay ko, siya mismo, yung sabihin parang ano na rin siya, disturbed sa nangyayari sa kanya. Okay, so we have this honesty, no, and space. So dito is kailangan niya talaga ng minsan magkakaroon siya ng mga siguro white lies na mako-consider, or talagang meron siyang mga kasinungalingan na sinasabi sa iyo, or alam mo yon, pero andun yung kaya minsan talagang gusto niyang magkaroon ng space, parang umiiwas siya sa iyo kasi parang nagkakaroon siya ng guilt, no, pero hindi niya may open sa iyo kung bakit at kung ano yung reasons, pero andun yung para wala na lang kayo pagtalunan, maigin na lang yung magsinungaling siya, and andong nagbibigay siya ng space, or lumalayo muna siya, dumidistansya muna siya sa'yo kasi alam niya naman yung mga pagkukulang niya, tapos ganun pa, diba? Okay. Okay, I have to take care of my financial and emotional needs. Okay, so ito yung isa sa mga hindi niya maibigay sa inyo ngayon, ano. Pero andun yung sa ibang ways is nagagawa niya naman. Pero yung talagang financial is talagang parang wag na natin muna pag-usapan. Parang gano'n, parang hindi niya kaya to for now. No, kaya parang ikaw ngayon to collective ang gumagawa ng ways para mai-provide lahat ng mga needs niyo sa pang-araw-araw. Okay? So, emotional is ganun din, kasi nga parang siya mismo is ano na nawala na yung confidence niya, no, parang siya mismo is parang nalulusaw, no, every time nakikita niya na gano'n. So hindi pa siya nakakapag-adjust sa gano'n, pero once na nakapag-adjust na yan is magiging okay na, basta wag mo lang din kumbaga suporta lang, no? Wag mo na lang din ipamukha sa kanya na ganito ka, ganito, ganyan, kasi hindi naman niya din gusto yun, kasi nung time naman for sure na siya meron, I mean siya yung nakakapag-provide noon, is okay naman kayo, no? Things didn't go the way I planned. Yan yung isa sa sinasabi niya sa'yo, na kumbaga hindi naman niya gusto yan, wala naman may gusto niyan, it's nangyari lang. Okay, pero pinipilit niya may ayos, yun nga lang, parang ayaw pa ng tadhana na ibigay sa kanya yun. Okay, so I think
Diyan na tayo nagtatapos sa ating reading, di ba? Napakabilis. Di ba? So, yun lang naman ang maya advice ko lang naman sa inyo is, kumbaga, kailangan lang talaga ng give and take dating sa relationship, no? Kasi hindi naman po sa lahat ng oras is ganun din sa relationship, no? Kumbaga, hindi sa lahat ng oras is natataas, hindi lahat sa oras nasa baba. Kumbaga, hindi naman talaga araw-araw Pasko. So, naandyan kayo, no? Lalong-lalo na po kung ito is about family matter, husbands and wives. So, ang kailangan po dito is give and take, no? Kung for now is lubog si hubby, ikaw wifey is medyo angat, then ikaw muna. Huwag nyo na pagtalunan niya kasi pera lang yan. Okay? So, kung kumikita ka, then nakikita ni God na ikaw ang nagpo-provide, tutulungan ka niyan. Basta huwag ka lang magsasalita ng masasakit na salita patungkol dito sa partner mo and doon sa family. Walang sumbatan, walang mga ganon. Kasi pagka nagkaroon po ng ganon, hanggang doon na lang po buhay nyo. Or worst, bababa at bababa. Pero kung nakikita ni God na ikaw ay nagbibigay and talagang andun yung pusa ka, no, na nagbibigay, is andun yung ipoprovide niya yung mga kailangan mo. Kailangan ng family mo, kailangan ng anak mo, kailangan ng mga nakapaligid na tao sa'yo, ibibigay niya yan. Basta kailangan kalmado ka lang and gawin mo kung ano yung dapat. No? Pero yung magalit ka sa mga tao nakapaligid sa'yo kasi parang pagod ka na kasi ikaw na lahat, gato ganon, ang pangit. So, titigil yan. Hanggang sa lumubog ka na lumubog, hindi mo napapansin. Pero pagka in-embrace mo yan, yung responsibility na yan, no, and inakyat mo kay God na parang sabihin mo na tulungan ka para maitaguyod mo tong family kasi nga gawa nito person mo is parang walang ano ba tawag dun, walang kakayanan na gawin ngayon. So, magtulungan kayo, no? So, tutulungan ka ni God dyan, no? Ilapit mo lang sa Kanya, huwag mong suluhin. Okay? And alisin mo yung sumbat, no? Very wrong yung sumbat. Very, very wrong ang sumbat. Okay? Isipin mo lagi na kung nagkakaroon ka ng blessings, nagkakaroon ka ng ganito, na ipoprovide mo lahat dahil kay God. Tinutulungan ka niya. No? Sinasabi ko naman yan, kumbaga, God always provide. Okay? So, kayo is parang instrumento na para makapag-provide, no, na hindi na maibigay nitong person mo. So, darating ang time na ganyan. Okay? So, yan po ang reading natin for tonight. So, hoping na, kumbaga, okay, so ito pahabol. Diba? We have too many differences. Ikaw may pera, si person wale. Okay? Yun yung pahabol. So, yan yung major problem nyo ngayon. No? So, pera lang yan. Okay? So, ang kailangan nyo lang talaga dito is magtulungan. Huwag na kayong magsumbatan or mag-unuran kung sino magaganito, kung kanino ganito, kung sinong meron yun. Ganyan. Okay? So, hoping na may napulot kayong aral dito sa atin. So, wala tong love spell, wala lahat. So, this is about family problem. Okay, halos for sure maraming makaka-resonate dito kasi ito yung kadalasang problema sa pamilya, no? So, click po ang subscribe button lalo na po sa mga naka-resonate, and paki-like and share, and paki-click po ang notification button para po sa mga updates, no? And hoping po na makatulong po to sa inyo kasi po talagang ito po is nangyayari po talaga sa buhay, no? This is real talk, no? Real talk po to. Okay? So maraming salamat po and God bless. Bye.